Good evening mga kapatid. Isa na naman tayong sword review. Last na pinangako ko ay isang review ng espadang ito. Sa mga nakakaalam, isang tingin nyo pa lang alam kung alam na ninyo kung anong klaseng espada to. Ito ay ginunting. Ito, tagal ko nang di nagagalaw. More than 10 years na ata. Same lang nung Chris sword ko. Pero, we need to support local. And ganito katibay ang gawa ng local. Okay, ayusin ko lang yung camera. Yan. Yan. Pulido ang pagkakagawa niyan. Malapitan. Pulido yan. Gawa sa kamagong ang handle. Meron siyang sword locking mechanism. At ang kanyang scabbard, very lightweight lang siya. Very durable. Hindi naman siya very durable, pero hindi ko masabing very durable eh. Pero madali siyang masira. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo dati na nabagsak ko yung ginunting ko na nakalagay yung espada. Kaya ayan, nilagyan ko siya ng tali na ganito. Talagang hinigpitan ko ang pagkakatali para hindi siya masira. Ayan o, nag-loose tuloy siya o, kung makikita nyo. Ayan o, nag-loose talaga. Sira. Ganon din dito sa kabila. Ayan. Pero matindi yung pagkakatali ko kaya hindi na nasira. Pero pag oras tinanggal ko ang ito, sigurado yan. But anyway, tingnan natin ang espada. Ayan, ito. Ganito lang yan. So, ganyan. Push ko lang yan dyan. Ito, yan. Push ko lang. Tok. Kagad yan. Ayan siya, nung malapitan. Ayan. Kuting-kutingnan nyo ang espada na to. Wala siyang gap. Dito, ayan o. Meron man, pero napakaliit. At barely mo siya makikita. Sa likod. Ganyan din o. So, ang ano niya, yung talas niya hindi hanggang dito. Kasi normally ayaw ko yung ganun eh. Yung talas niya hanggang dito sa dulo. Normally mas gusto ko may 1 inch na pagitan dito. So, ang talas niya hindi mula dito. Ang nagpaganda dyan dahil ang talas niya, ang matalas na espada, nag-i-start siya dito. Start siya hanggang dyan, doon. Hanggang dito. Ayan. Yun. Ayan. Pasensya na kayo dahil hawak ko ang cellphone habang kinukunan ko ng camera to. Pero lalagyan natin yan ganito nang makita ninyo. Kung makikita niyo yan, oh. Ito ay napakatalas dito. Napakatalas niyan. Napakatalas niyan. Hindi to stainless steel. Kasi pag stainless steel to, hindi to stainless steel.
Kasi kung stainless steel to, wala tong pagkakaiba sa kitchen knife. Yung kitchen knife kasi pag ilang hiwa mo siya, masisira eh. High carbon steel to. Pero ganyan kakapal yan, oh. Pulido yan. Yan, oh, at least ganyan. Yan. Yan. Oh. Very lightweight lang siya. Para akong humahawak ng kutsilyo, mabigat na kutsilyo, pero short sword siya. Yan. Yan. So, meron siyang fuller dito. Ayan, oh. Ang nagpaganda dito is yung fuller niya. Ito, ayan, oh. Yan. Oh, fuller niya. Meron din siya dito. Yan, fuller. Yan. Tapos dito, yun. Sa guard scabbard niya, yan. Malalaman mo lang na ano to, hindi siya yung tipong umuuga. Kasi yung mga imitation, mga pang souvenir type na sword na ano, pag tinaga nyo siya, uuga na kagad dito. Uuga na. Pero ito, pulido to eh. Pag hinawakan ko siya, ayan, sakto. Yan, pag tinama mo dito, yan, masakit. Talagang hindi nila mahawakan ng kamay mo kasi ganyan, oh. Oh, pag oras hinawakan nila yan, pak, pak. Yan. Oh. So, kung dadangkalin natin yan, lakas siya kung ruler eh. So, mga 2.5 dangkal yan. Mga 19 inches, 19 to 21 inches ito, approximately. Ito ay gawang Pangasinan sa Pusorobio, kasama nung Chris sword ko, sabay sila nung binili ko to eh. Pag nakaipon ng pera, babalik ako doon, papakustomize ako ng kampilan, pero this time tactical version.